Yan, so magandang gabi po sa atin lahat. Tayo po ay sama-sama ulit sa ating pag-aaral. Tayo po pagpatuloy sa aklat ng Isaiah chapter 33 verse 15 to 16. So magandang lahat, samahin po ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na gabay, sa patuloy na binibigay mong kalakasan, pag-asa. Patuloy pong kami ay humihingi ng pangunguna sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa aming gawain. Ikaw po ang patuloy na mamuhay sa aming mga puso. Gabayin niyo po ang pamilya ko, ang aking mga anak, ang aking pamilya, ang aking mga kapatid sa Touching Lives. Patuloy kami humihingi ng gabay sa iyo. Gabayin niyo po ang pangunguna ko sa gawain ito. Sa gabayin niyo po ang mga mag-join sa online. Sama-sama kami matuto at maunawaan ito at mailapat sa aming mga buhay at ito ay aming maunawaan at mapagbigay sa inyo ng kapurihan at karangalan. Tinatas po namin ito sa ngalan ng iyong anak sa Jesus. Amen. Yan, so magandang gabi po sa mga naka-join. Hindi ko po nakikita kung sino yung naka-join, no? So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo ay nasa verse 15 to 16. Pero kahapon, napag-aralan po natin, natalakay natin ang verse 12, 13 to 14, no? So ito nga po ay tumutukoy sa maliligtas na may tamang pagsunod sa Panginoon. So ito ay nabanggit dito yung sa 12 na madudurog kayong tulad ng mga batong sinunog. At kayong mga 13-14 pala, 13-14 tayo kahapon. Kayong mga nasa malayo, pakinggan ninyo ang ginawa ko. Kayong mga nasa malapit, kilalanin ninyo ang kapangyarihan ko. Tumutukoy ito yung mga nasa malayo, no? Ito yung mga outside Israel. At siyempre ito ay yung malapit ay tinutukoy yung kapangyarihan at kalikasan ng Panginoon na tumutukoy sa Israel, mga Israelita mismo. Magandang gabi kay Sister Irene, siyempre sa aking kapatid sa Touching Lives. Sa verse 14, nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Zion. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makakatagal sa init niyon? So dito, makikita natin na tayo ay patuloy na ginagabayan ng Panginoon. Tayo ay hindi pababayaan, no? Yung mga tunay na mananampalataya, tunay na patuloy na sumusunod sa Kanya, no? Ang paggamit ng binigay ng Panginoon na buhay sa tamang pamamaraan na ayon sa Kanyang utos ay alam natin na ito ay mayroong kapayapaan na magiging resulta, no? At ito yung buhay na walang hanggan. Yan. So sa verse 15, magandang gabi sa aking ina. Happy Mother's Day sa iyo, ma. I love you. Yan. So sa verse 15, ngunit maliligtas kayo kung tama ang sinasabi ninyo at ginagawa. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikisa sa mga mamamatay tao o sa mga gumagawa ng kasamaan. So ang talatang ito ay tumutukoy, no, sa pagsunod sa Panginoon at ito ay tamang paggamit ng otoridad. So para sa mga namumuno at dito ay paggawa ng tama. Ang pag-iwas sa maling kalakasan, ang pag-iwas sa maling gawain, no, at kalikasan ay isang pagtugon sa talatang ito sa pag-iwas sa paggawa ng kasalanan at mas nangingibabaw ang tuwid at tapat na pamumuhay na may pagsunod sa Diyos. Wait lang po . Ayan. Ngunit maliligtas kayo kung tama ang sinasabi ninyo at ginagawa. Isang bagay na tumutukoy sa pamumuhay ng isang tao na nagpapakita ng pagsunod sa Panginoon. So again, dalawa lang yung tao sa mundo, no? Yung sumusunod at sumusuway.
At yun nga lagi yung kailangan nating i-assess, alin tayo dito. So dito sa chapter 15 ay tumutukoy sa pamumuhay, sa pagsunod, Christ-likeness. Ito yung naalala ko yung sinabi ni Paul Washer dito, no? So i-share ko sa inyo mamaya. Ang pariralang ngunit maliligtas kayo kung tama ang inyong sinasabi at ginagawa. Ito ay yung paglakad, no? Paglakad ng matuwid. Ito ay nagbibigay ng mensahe sa atin sa isang pamumuhay na may integridad at moral na katwiran. Sa konteksto ng Biblia, ang paglalakad ay kadalasang ginagamit, no? O kaya ang pamumuhay ay ginagamit sa paghalintulad upang ilarawan ang gawi, no? Yung aksyon ng tao o paraan niya sa paraan ng pamumuhay ng isang tao. So parang yung natural na daily routine natin, ano ba yung ginagawa natin sa araw-araw? Ano ba yung ginagawa nating system na ginagawa nating pagising natin sa umaga? Tayo ba ay hanggang sa gabi? Tayo ba ay mayroong nagagawa? Ano ba ang nagagawa natin? Taliwas ba sa kautusan ng Panginoon? O tayo ba ay nandoon sa pagsunod sa Kanya? Kasi isang bagay lamang ang natututunan ko sa araw-araw pag-aaral, sabi ni Paul Washer, yung being a Christ-likeness, no? So sabi niya, ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano pero namumuhay sa takbo ng mundo, o nagko-contradict sa salita ng Diyos, yung kanilang pamumuhay, ay, sorry to say, pero sila ay hindi masasabing tunay na Kristiyano. Pwedeng na doon pa rin sila sa sitwasyon na they are progressing, no? Or may changes. Pero dito, kung ilang taon na, no? Ilang taon ka na Kristiyano pero hindi ka pa rin, o nandun ka pa rin sa pamumuhay mo dati o dun sa makamundong pamumuhay, ay wala pong nangyayaring pagbabago. So again, tayo po ay palagi tayong mag-assess, palagi tayong mag-check, no? Always ihingi natin sa Panginoon kung tayo ba talaga ay nababago. So itong katapatan, pagiging tapat natin sa bawat sinasabi ng Biblia, no? Nagsasalita ng may katapatan, isang parirala ito na tumutukoy sa dangal, no? Integrity. Ang katapatan na pananalita ng isang tao ay tanda ng isang taong may integridad, no? Very importante ito, no? Marami tayong mga ginagawa ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao, pero ang Panginoon nakikita, no? Naalala ko tuloy sa trabaho, yung word na integrity is big deal sa amin yan kasi doon masusukat ang tunay mong karakter, no? Ikaw ba ay masipag lamang pag nandiyan yung manager mo, o kahit wala yung manager mo, wala nakatingin sa'yo, masipag ka, no? So doon makikita yung pagiging totoo mo, no? Pero dito mapapansin dito yung nagsasalita ng may katapatan. So may dangal ang pagiging totoo, no? Ang Biblia ay madalas nagbibigay sa atin ng mga babala laban sa mapanlinlang na pananalita. Mga gumagawa ng kasinungalingan, yung mga gumagawa ng mga hoax, no? Sa mga internet. Ito ay isang makasisayang konteksto sa panahon ng mga sa Juda, sa Israel, na ang matapat na pananalita ay nagbibigay ng halaga, no? Ito ay yung mahalagang gawain para sa pagpamatili ng katarungan at tiwala ng komunidad. Lalo na ngayon, no, related yung sitwasyon natin sa ating pinag-aaralan, especially yung halalan, no? Mga nangampanya, mga nangako. Dito natin makikita kung nandun yung integrity nila, no? Kung may integrity sila. Magandang gabi sa aking pinsan, Miel Campomanes. Magandang gabi kapatid. Tayo ay samahan mo ko para tayo matuto pareho. Yan. So yun nga, no, yung sinasabi kong related yung nangyayari ngayong halalan, no? Marami ang mga kandidatong nangako ng kanilang mga plataforma, pero again, way back 2022, meron talagang mga taong hindi tinupad yung kanilang mga pangako at talagang marami na disappoint, no? Yung pagiging tapat, pagsasabi ng totoo, at syempre yung sinabi mo is i-convert mo into action. Dito makikita natin na ang nagsasalita ng may katapatan ay isang
uri ng may integridad. Yan. So isang makasaysayang konteksto sa Isaiah na ang matapat na pananalita ay mahalaga para sa pagpamanatili ng katarungan at tiwala ng komunidad. Na binibigyan diin sa pariralang ito ng kalagahan ng katapatan o transparency. Napakalaking ano po nito, bagay na sa aspeto ng pagiging leader is nandun yung ano mo, no, yung passion o yung commitment mo at yung devotion mo to lead your members, no? At dito yung pagbibigay mo ng katuruan, tamang pagtuturo tungkol sa Biblia, tungkol sa pinag-aaralan ay dapat na ito ay makita. Sa ibang aspeto naman, siyempre sa mga trabaho, sa pamilya, at sa relasyon, napakalaking bagay ng mayroong honesty. Sabi siyempre ng mentor ko ni Pastor ay ang honesty is the only policy. Dapat yun lang ang only policy kasi cover na niya lahat eh. It will kumbaga umbrella na yun eh. Kumbaga sakop na niya lahat. Yung pagiging honest, wala nang mga something na conflict kasi honesty is the only policy. So, napakalaking bagay po na maging totoo tayo. Minsan masakit ang totoo, minsan madalas pala masakit ang totoo. Pero ito po ay mas makapagbigay ng mas matagal o yung matibay na relasyon ng bawat member o bawat tao na nagkakaroon ng usapin, no? So ang pag-amin o pagsasabi naman ng totoong saloobin, isang bagay lang na ito ay pagbibigay katapatan at ito ay mas nagpapalaya, no, sa bawat isa, no? Yung pagtatago ng saloobin, akala mo okay, yung pala hindi, ay mas nagdudulot ito ng pagkawasak, no? Marami tao sa lalo ang Pinoy, no? Ang Pinoy is very sentimental, madamdamin, no? Yan ang tawag diyan sa mga is madamdamin. Subalit yun nga, akala natin okay na, akala natin nakalimutan na natin, pero hindi natin alam ito ay naiipon sa ating puso, naiipon sa ating kaibuturan ng ating damdamin na dahil akala mo okay na, nagtatawanan na kayo, nakalimutan mo na, once na na-trigger ulit, no, nag-stimulate at ito yung nag-trigger sa'yo, pwedeng ito yung sumabog. Kasi hindi mo pala alam, punong-puno ka na pala. No? So yun po yung yung pagiging honest, yung pagiging pagsasabi mo ng totoo sa iyong mga members, sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong asawa. Magandang gabi sa aking pastor. Nandiyan kayo lahat. Yan, so magandang gabi kayo nasa church lahat. Ako ay bukas pa po pupunta kasi meron po dyan birthday. So magandang gabi. Siyempre sa pamilya ko sa Touching Lives. Siyempre kay Pastor Dom. Kanina tumatawag si Pastor, nagsisimula na ako. Pero anyway, maraming salamat dahil daily reminder ko yan eh. So, yun nga, no, napaka-importante ng pagiging tapat, pagiging tunay. Ako, honestly, that's my downfall before, no? Pero ngayon, kaya ko na sabihin kung ano yung nasa puso ko. Siyempre, may dyan, may mitral valve, no? So, ibig sabihin is, nagkakaroon po tayo ng dapat ng transparency. No, ako pag sinabi ko sa anak ko na anak, mali yan, no? Pero i-explain ko sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin na okay yan anak, pagpatuloy mo para lang hindi siya sumama ang loob. Hindi. Mas makakapag-build ako ng pangit sa anak ko kasi pangit nga yung parang tinotolerate ko siya. So mas mainam na i-correct ko siya, explain yung dapat, ano yung dapat, then i-guide mo siya. So madalas tayo ay nakapag-ipon, hindi natin alam, magugulat ka na lang, umaapaw na pala ang salop. So, bakit ko napunta dito is medyo related, no? Yung pagiging tapat. So, yung katapatan ng isang tao sa kanyang karelasyon, sa kanyang pamilya, sa kanyang sa kanyang organisasyon, ay mas makapagbigay ng mas malalim na pundasyon at siyempre, yung magandang resulta. So, siyempre, sa ating sitwasyon ng ating pag-aaral, tayo ay patuloy na pinaglalabas ng saloobin kung ano yung ating
nararamdaman? Tayo ba ay nag-a-assess? Tayo ba ay nakikita natin yung katotohanan? Ay, kaya pala na-discuss to kasi related. So, kailangan mong mag-reflect, no? So, transparency, it will give a solid and established relationship. Yan. So, ang tao matuwid ay magpagsunod sa pagsunod sa Diyos ay mayroong maayos na sitwasyon sa kanyang buhay. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at katiwasayan. So, sa pamantayan ng Diyos, sumasalamin ito sa isang karakter ni Kristo. Ang pagiging kahawangis or kahawig, no? Hindi naman totally kapantay. Iba yun. Siyempre, hindi tayo Diyos. Yung meron tayong pagkatulad ni Kristo ay isang bagay na nagpapakita ng isang progresibong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Again, nung napanood ko yung kay Paul Washer, isang bagay lamang, no? Kristiyano ba talaga ako? Nabubuhay ba ako sa paglakad ko, sa pagiging tapat, pagiging totoo, sa sulat o sa salita ng Panginoon? So, yun yung tanong palagi eh. Sabi rin ng mga ibang mga theologian at mga kilala kong mga pastor international, no, hindi sapat na ikaw ay uma-attend sa church at ikaw ay nagtuturo ng Bible ng Sunday school at kumakanta, ano, o kaya ikaw ay worship leader. Madalas ang nakikita mo lang ay yung sarili mo, no, hindi yung tunay na iyong ginagawa. So, sa isang makasaysayang konteksto, ang matapat na pananalita ay mahalaga para sa pagmamatili ng katarungan at tiwala ng komunidad. Yan. So, huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap. Isang parirala ito ay may pagtanggi sa pakinabang mula sa pangingikil, no? Yung pangsariling interes. So, magandang gabi sa aking kapatid from True Close, siyempre sa Manila, no? Kapatid Alvin Marquez, magandang gabi kapatid sa iyong pagdaan. Ayan, so ang pariralang ito ay kinokondena ang kaugalian ng pagkakaroon ng kayamanan sa pamamagitan ng hindi makatarungang paraan. Siyempre, ito yung mga illegal na pamamaraan, no? Mga patago, mga talagang mayroong lihim o mga tawag doon, secret transaction, no? Na nagpapakita ng hindi tapat at hindi totoong pagsunod sa Panginoon. So, ang pangingikil o ang paggamit ng kapangyarihan upang makakuha ng pera o mga kalakal na hindi patas ay isang karaniwang issue sa sinaunang lipunan. At alam naman natin na hanggang sa kasalukuyan ay issue yan, no, sa ating lipunan. Kabilang ang Israel, ang batas ni Moises ay tahasang ipinagbabawal ang ganoong gawain. So, ito yung makikita natin sa Exodus 23:8 saka sa Leviticus 19 verse 13. So, sinasalamin nito ang pagmamalasakit ng Diyos sa katarungan at ang kanyang pagnanais ng kanyang mga tao ay kumilos ng makatarungan. So, naalala ko tuloy yung kinalakihan kong hindi ko masisigmurang ipakain yung pagkain na to na galing sa nakaw, galing sa pangingikil, galing kung sa amang illegal, no? Kaya lang, ang mga maririnig mo sa mga ibang tao ay wala kaming ibang alam. So, tama naman, no, wala silang ibang alam. Kaya napakalaga na ituro yung dapat. Na ituro ng mga leader ng simbahan, pastor, ang dapat na maging ipamuhay naayon sa pamantayan ng Panginoon. So dito ay nalilihis sila sa tamang proseso ng pagkakaroon at nagkakaroon ng pandaraya at panluloko sa tao. So tinatakpan nito ang katotohanan. So ito po yung nakakalungkot kasi madalas akala natin tama yung ginagawa natin kasi ginagawa rin ng maramihan. No, again, hindi porket ginagawa ng karamihan ay tama. No, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng aspeto ay tama kung ginagawa ng karamihan. Madalas, nasasama ka sa maling gawain. So, ang panunuhol ay sumisira sa katarungan at paulit-ulit na hinahatulan ito sa kasulatan.
Yan. So, dito, tinutukoy din ito ang pinakamataas na hukom. Siyempre, ang Panginoong Hesus na humahatol ng may katwiran at katarungan. Ito ay tinatampok sa pariralang ito na ang kahalagahan ng integridad sa pamumuno at paggawa ng mga desisyon. So, madalas tayo ay nakaka-experience ng word na politika, no? So, ito yung hindi patas na desisyon. Mga bagay na mayroong pinapaboran dahil mayroong kay Eddie, may kay Patty, at ikaw ay hindi kasali sa samahan dahil ikaw ay taliwas daw. Lumalaban sa organisasyon kaya hindi ka kasama. Pero totoo ay sila yung gumagawa ng hindi tama. So, huwag kayong makiisa sa mga mamamatay tao, isang bagay na ito ay pagpipigil sa kanyang sarili, no? At tinatakpan ng kanyang tenga upang labanan ang mga bagay ukol sa pagpatay. So, ang pariralang ito ay nagsasalita sa pagtanggi, sa karahasan at pakikisabuatan sa mga masasamang pakana o makasamang plano o gawain na ang pagpatay at karahasan ay nahatulan sa buong Biblia. So, ito ay makikita natin sa Exodus sa Mateo 5, Mateo 5:21-22. Sa isang kultural na konteksto, ang pagtanggi na makiayon sa ganong gawain ay mga pakana na nagpapakita ng pangako. Ang pagtanggi ay nagpapakita ng pagsunod, no? At nagpapakita ng pangako sa kapayapaan at kabanalan ng buhay. Ito ay naayon sa mga turo siyempre ng Panginoon. Bilang isang tunay na mananampalataya, tayo ay nabubuhay naayon sa pamamaraan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, anong pamumuhay ang meron tayo? Lukewarm ba? Tayo ba ay nasa taliwas sa salita ng Panginoon? O doon tayo lumalakad? Doon pa tayo lumalakad sa kanyang mga utos, sa kanyang mga tagubilin, no? So, para sa lahat, tayo po ay matuto. Siyempre, sa Biblia po natin ito makikita. Siyempre, hindi lang basta basahin, ito po ay inihingi natin sa Panginoon. So, ayan. Sa mga gumagawa ng kasamaan ay isang mariing ipinikit ang kanyang mga mata laban sa kasamaan. Ang huling pariralang ito na nagbibigay diin sa aktibong pagtanggi sa kasamaan sa lahat ng anyo o aspeto. Ang imahe ng pagpikit ng mga mata ay nagmumungkahi ng isang sadyang pagpili sa pagsunod, no? Ito yung tamang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon upang maiwasan ang kasalanan at tukso. So naalala ko, no, yung tukso, yung temptation is anywhere po, nandiyan po sa ating paligid, no? Pero actually yung temptation, yung tukso, nandiyan lang siya. Ngayon, once nag-renab mo siya, doon ka pa lang nag-commit ng kasalanan. Pero kung nandiyan yung tukso at hindi mo naman siya ginagrab o pinapatulan, hindi siya kasalanan kasi inaiwasan mo siya, no? Ito ay pagpapakita ng pagsunod mo sa Panginoon. So, sa pagtuturo ng Biblia, ang mga mananampalataya ay tinatawag na maging banal, no? Tinawag na maging banal at hiwalay sa kasalanan. Ito ay makikita natin sa 1 Pedro chapter 1:15-16. Sinasalamin nito ang tawag na mamuhay ng isang buhay na nakalaan para sa Diyos. So, every time tayo ay naglilingkod sa Panginoon, nandun yung progressive, no? Nandun yung progress sa buhay natin. Pero again, kung tayo ay hindi nagiging totoo sa sarili natin, kahit kailan walang progress na mangyayari, no? Stock up ka. Kasi hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, hindi ka nagiging totoo sa Panginoon. Kaya ngayon yung tanong totoo ka bang Kristiyano? Kung totoo ka Kristiyano, ano yung ginagawa mo ngayon? Ano yung buhay mo ngayon? Sa bawat araw na lumilipas, ano yung nababago o nakikita sa pamumuhay mo? Ito ba ay naaayon sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon? O taliwas pa rin doon sa kanyang mga salita? So, yun po yung lagi nating a-assess, no? So, sinasalamin nga ito ng tawag na mamuhay ng isang buhay na nakalaan para sa Diyos, no?
nabuhay tayo dito upang papurihan ng Panginoon, hindi upang papurihan tayo. No? Nabuhay tayo dito this is our preparation for our eternal life. Ngayon, ang tanong, anong klaseng preparation ang ginagawa natin? So, ito ay ang paglaban sa impluwensya ng isang makasalanang mundo. Tayo ay naninindigan tayo sa ating pagsunod sa Panginoon na walang alinlangan, no? Nagsisilbing isang halimbawa ng pamumuhay na malaya sa kasamaan. Naalala ko tuloy yung isang sitwasyon na kailangan ko ng pera, subalit may nag-offer sa akin at alam kong mali, no? Ako po ay nasa Christian kaya lang ang problema, dahil alam kong wala akong pagkain, mas nagtiwala ako pa rin doon sa salita ng Panginoon. Bakit ako mamumroblema? Alam ng Panginoon yung pangangailangan ko. So tinanggihan ko po yung offer. Tinanggihan ko po yung tao, no? Although isang malapit na tao yun, subalit this time ang ginawa ko is nag-live na lang ako. At yun, nakabenta po tayo, no? So yun po, isang bagay lamang na hindi wala kang option. Lagi kang may option. Ang problema lang, ayaw mo lang buksan ang iyong puso. Ayaw mo lang buksan ang iyong isip. No, bakit? Kasi limitado ka na. So instead na maging committed ka sa Panginoon, committed ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon, nagiging committed ka. No? Limitado na lang. So hindi ito ipapakita ng isang buhay ng isang Kristiyano. So matuwid na individual ay inilalarawan ito bilang isang katangian ng mga namumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. At nagbibigay diin ito sa moral na integridad at etikal na pag-uugali. So makikita natin yung pagiging matuwid. Hindi naman totally yung sinless, no? Again, siyempre tayo po ay tao pa rin, tayo ay nabubuhay pa rin sa makamundong dito sa lupa. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Hindi tayo pwedeng tulad ni Kristo na wala tayong kasalanan. Hindi po ganoon yun. No? Magandang gabi, Alvin Borlongan. Magandang gabi, kapatid. Salamat na padaan ka sa aming pag-aaral. Hindi po ibig sabihin dahil ikaw ay born again, no? Ang born again po ay hindi tumutukoy sa relihiyon. Ito po ay tumutukoy sa bagong ikaw kasi nakipag-isa ka na sa Panginoon. So ito po ay patuloy tayong namumuhay, no? Yung dati kong ginagawang makasalanan ako nawawala na, no? Nalilimitahan na. Bakit? Kasi nandoon na yung pagbabago. Siyempre, sa biyaya po ng Panginoon. Hindi ko po kaya mag-isa yun, no? So, mga tiwaling kasanayan, ito ay mga tampok na mga talata ng mga tiyak na makasalanan pag-ugali tulad ng pangingikil, panunuhol, at pagbabalak ng kasamaan ay laganap noong panahon ni Isaias. Actually, hindi lang po panahon ni Propeta Isaias, kundi until now, no? Sa kapanahonan natin, na meron talagang mga tiwali, no? Namumuhay sila, kasi gusto nila easy money. At ganoon din, siyempre, walang presensya ng Panginoon. Walang nagtuturo. Kasi napipilitan lang silang gawin or talagang pinipili na lang nila. No? Magandang gabi, kapatid Alvin. Yan, mag-stay ka at tayo ay sama-sama mag-aral. So, yun, yung paghuhukom at kaligtasan ng Diyos kasama sa mas malawak na konteksto ng Isaiah 33. Maalala natin nung sinimulan ni Pastor Dom yung simulan ko, no, yung chapter 33 ay tama si Pastor Dom nagsimula. Hindi ko na maalala, no. So nandito yung pagliligtas at yung paghatol ng Panginoon sa mga matutuwid at mga hindi sumusunod sa Kanya. Ito ay nag-aalok ng pag-asa sa mga namumuhay ayon sa Kanyang salita. Lumalakad, naninindigan sa Kanyang pananampalataya, naninindigan sa salita ng Panginoon. Honestly po, yung Bible is kompleto po yan. Lahat ng aspeto nandyan. Tungkol sa family, sa relasyon, sa mag-anak, sa mag-asawa, sa mga kapatid, sa mga members, no, sa church. Nandyan po lahat. Kaya nga, yan po yung yan po yung instruction sa atin ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin is buksan at basahin at aralin at ilapat sa ating mga buhay. Yung po ang pinaka kailangan natin gawin, no? Ilapat. Kasi madalas, dahil nalalaman lang natin ito,
ito po yung nagiging lason. Nagkokos po ito ng yabang. Dahil natututo ka, uy, alam ko yan. Hindi, mali ka eh. So, nagiging, tayo, no? Mapagmalaki. So, ang matuwid na pamumuhay ay, ang talata ay tumatawag sa mga mananampalataya na mamuhay ng may pagsunod. No? Ang pagiging matuwid ay binibigyan diin ang kahalagahan ng integridad. Integridad, kapwa sa mga kilos ng pananalita, kabilang dito ang pangako at etikal na pag-ugali at katapatan sa lahat ng pakikitungo. So yung alam mo yung simpleng pag-amin mo, no? Kaya madalas ako mas na-appreciate ko yung sinagsasabi sa akin ng totoo. No? Especially si Pastor Dom. Suki ako niyan, no? Pero basic instruction before living on earth, Bible. Hindi ko alam kung alam ni Pastor Dom yan eh. Pero actually, hindi lang basic instruction yan. Actually, ang daming meaning ng BI, no? Pero again, napakalaking bagay po na ako ay nakakilala sa Panginoon dahil noon iba yung kilala ko. No? For me, maraming panlilin lang ang kaaway. So, alam niyo na kung saan ako galing. So, beware, aware, no? Wala po akong ibig sabihin, pero ito po yung sinasabi ng Biblia. So, yung pagtanggi sa corruption ay ito'y paghimok sa mga Kristiyano na tanggihan ang anumang anyo ng di matapat na pakinabang. Yung paggawa ng mga gaytong kamalian, gaya ng pangingikil o panunul, ay nangangailangan ito ng pagbabantay at matatag na paninindigan laban sa pakikilahok o pagkonsinte o pagtolerate sa mga maling gawain. So, alam natin, no? Ngayong halalan, maraming tuwan-tuwa, pero hindi natin alam, hindi natin alam, ito ay mas nabibigyan natin ng toleration. No? Dahil tayo ay tumatanggap, siyempre, kailangan natin, no? Pero, ito po ay isang toleration. Toleration ng isang buhay na namubuhay sa mali, no? So, again, mga kapatid, hindi ko alam, pero ang Isaiah is talagang lahat related. Yan. Sa awit 119:105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas ko'y daraanan, liwanag na tumatanglaw. Salamat, Pastor Dom, sa iyong pagbahagi. Yan, saka talagang supportive na mentor. Yan, napakaano po, no? Salita ng Panginoon ay isang tanglaw. Kaya nga po sa buhay ko noon, sa kadiliman ng aking buhay, ay mayroong liwanag, no? Na unti-unting, para siyang takip, dito bukang liwayway, na unti-unting lumiwiliwanag, no? So from madaling araw, ako po yung nasa umaga na, no? Nandun na po yung liwanag kasi nabubuhay na po ako sa salita ng Panginoon. Progressive, no? Progressively, binabago, hindi po totally banal. Siyempre, tao pa rin po ako. Nandun pa rin sa mga thoughts na mayroong kasi nandun pa rin eh. Nandun pa rin yung pero mas nabubuhay na doon sa pagsunod. Yan. So, sa verse 16, sa pag-asa sa katarungan ng Diyos, ito ay mas malawak na konteksto ng kabanatang ito na tumitiyak sa mga mananampalataya na sa uli ay hatulan ng Diyos ang masasama at ipagtatanggol ang matutuwid. Nagbibigay ito ng pag-asa at paghihikayat sa matyaga sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa John 16:33, dahil sa inyong pakipag-isa sa akin para magkaroon kayo ng buhay na matiwasay at yung masagana, ay makakaranas kayo ng kapighatian dito sa mundo. Di ba? Sinabi niya makakaranas kayo ng kapighatian. Hindi niya sinabing makakaranas kayo ng kayamanan o anumang ganda ng buhay. So, makakaranas kayo ng kapighatian sa mundo, pero patatagan nyo dahil napagtagumpayan ko na ang lahat. Ibig sabihin, napagtagumpayan na ng Panginoon. Alam na niya lahat, no? So, ang maganda yan, kasama natin siya. Siya po yung nag-uutos na sinasamahan tayo. No? Saan ka nakakita na nag-uutos na sinamahan ka? Di ba wala? Kaya nga inutusan ka eh. Pero ang Panginoon, inuutosan ka, pero sinasamahan ka. Ayan. So sa verse 16, sa gayon, magiging ligtas kayo. Parang nasa loob ng matibay na tanggulan. Hindi kayo mawawala ng pagkain at inumin. Sa King James Version, he shall dwell on high. His place on defense.
shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him, his waters shall be sure. Positionally, holy, sainthood, sanctified, but progressively being sanctified. Yan po yung tinatawag nating progressive sanctification. Salamat, Pastor. Yan. So, tumutukoy yung talatang ito sa kasiguraduhan ng kaligtasan at maayos na kahinatnan dahil sa resulta ng tamang pagsunod. Ang mga sumusunod ay pagpapalain mula sa Diyos. Ngunit ang sumusuway ay kapahamakan ang kahantungan. So, again, basic question sa sarili, tanungin natin sarili, sumusunod ba ako sa Panginoon? Or sumusuway ako sa Panginoon? Yun lang po lagi yung iniiwan kong tanong, no? Alin tayo doon sa dalawa? So, sa gayon, magiging maligtas kayo. Dito ay parang nasa loob mo, parang sa loob ay matibay na tanggulan. So, makikita sa pareralang ito na ang iyong mga mata ay may kagandahang nakikita, no? Pareralang ito ay tumutukoy sa hinaharap na pangitain ng Mesiyas na kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang propesiya ni Jesucristo. Ang hari dito ay nakikita bilang isang sanggunian sa banal na pinuno na naglalaman ng parehong kamahalan at katwiran. Ang pangitaing ito na naiiba sa kasulukuyan ay pagkakabalisa at paghatol sa kinakaharap ng mga tao ng Juda. Ang kagandahan ng hari ay nagpapahiwatig hindi lamang sa pisikal, kundi ito ay maging sa moral at spiritual na pagiging perpekto. Yan. So, ang pag-asam na makita ang Panginoon sa kanyang kagandahan ay sumasalamin din sa pag-asa ng sukdulang pagtubos at panunumbalik. Isang tema na laganap sa buong Isaiah. Dito makikita natin na tumutukoy pa rin dito sa ating tumutukoy sa Panginoon, no, sa Panginoong Hesus na yung ating yung pagsama, yung kasama natin siya. So dito ang sa pamparerang ito na hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin, alam ng Panginoon ang kanyang gagawin, no? Hindi natin siya kailangan questionin, hindi natin kailangan siyang utusan. Alam ng Panginoon ang iyong pangangailangan. So ang masdan ito ay isang bagay na patuloy tayong mamuhay sa pag-asa, mamuhay sa pagtitiwala. Ang paralalang ito ay nagmumungkahi ng isang pangitain ng malawak na kapayapaan at kasaganahan na kadalasang binibigyang kahulugan bilang mesyanikong kaharian. Ang lupain ay sumasagisag sa pinangakong pamana at ang pagpapala para sa bayan ng Diyos ay nagpapaalala ang lupaing ipinangako kay Abraham sa Genesis 15:18 at ang imahe ng isang lupain sa malayo ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at katiwasayan. Ito na po yung yung tinutukoy na pagkasama na ng Panginoong ng Diyos ang kanyang mga ililigtas. So kabaligtaran ito sa kasalukuyang banta na kinakaharap ng mga Israelita. So alam naman natin na ito po ay may pagbabanta mula sa Assyria, no, ng pagsakop. So ang pangitain ito ay makikita rin bilang isang uri ng walang hanggang kaharian na inilarawan sa Pahayag chapter 21:1-4, kung saan ang mga tao ng Diyos ay nanirahan sa isang bagong langit at bagong lupa. So ito po yung itatatag ng Panginoong Hesus. Ang pangako ng isang malawak at mapayapang lupain ay nagsisilbing katiyakan ng katapatan ng Diyos at ang katuparan ng kanyang mga pangako sa tipan. So ito po ay propesiya, no? Ito po yung hinihintay ng lahat na darating ang pagdating ng Panginoong Hesus. So dahil sa pagsunod sa Diyos at pagtitiis sa mundo ng mga taong nakaranas ng hirap at tunay na buhay kasama ang Diyos na mayroong pagsubok at araw-araw na pagtitiis, ay makakaranas ito na kasama ang Diyos na may kasaganahan, kapayapaan at wala nang mararanasan pang problema o kaguluhan. So, ito yung nababanggit sa Revelasyon, no? Sa Pahayag. Ang lupain ay simboliko ng lupang pangako. Ito ay kumakatawan sa isang lugar ng kapayapaan, kasaganahan at banal na pagpapala. Yan. So, ang Isaiah 33 ay nag-aalok din ng isang
pangitain. Lalo-lalo na ang susunod na talata, ang 17, nagpapakita ito o nag-aalok ito ng pangitain na pag-asa ng kalulatian sa hinaharap. Ito ay naghihikayat sa mga mananampalataya na tumingin sa kabila ng kasalukuyang mga kaguluhan habang sa huling paghahari ni Kristo. So makita natin mga kapatid na dito ay sa sitwasyon ng Juda ay dahil dun sa banta, no? Sa banta ng Assyria, after nun ay dito ay alam natin na maraming sitwasyon na dapat silang manumbalik sa Panginoon. At dito sa Isaiah 33:16 ay mayroong pangitain na nagsasabi tungkol sa kapayapaan na mararanasan. At sa susunod, kinabukasan bukas natin pag-aaralan, yung 17, nag-aalok nga ng pangitain ng pag-asa at kalulatian, ay tayo ay pinapaalalahanan sa ating mga sitwasyon ngayon, tayo ay manumbalik kung wala pa tayo sa Panginoon. Or, tayo ay patuloy na mag-assess. No? Dahil nandito po, yung binabanggit na po dito yung ating, ito po yung plataforma, no? Actually, ito yung pangako ng Panginoon na hinihintay na lang natin mangyari. No? Hinihintay na lang natin yung pagdating niya. At dito, ito yung, para sa akin, ito yung dapat na paniwalaan ko. Kasi yung pangako ng mga tao, madalas ito po ay napapako. Ito ay madalas ay hindi nangyayari. Tulad na lang ng isang pangako ng isang alkalde, no? Na magiging chill o relax yung pagtanggap ng mga senior, subalit hindi nangyari. Yun, hindi ko alam kung siya pa rin ba ang binoto ng mga senior. So isang bagay na basic promise na hindi natutupad. Yan. So ang pangako ng lupain, ito ay lupain na nasa malayo ay sumisimbolo sa saganang probisyon ng Diyos at walang hanggang pamana para sa kanyang bayan. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa pangako ng Diyos, sigurado ang iyong kapayapaan, kasaganahan, at katahimikan. No? So, honestly, ito yung mas pinanghahawakan ko, yung pangako ng Panginoon. Yan. So, ang sa spiritual na paningin, ang pagkakita sa hari sa kanyang kagandahan ay nangangailangan ng spiritual na paningin na nilinang sa pamamagitan ng pananampalataya at nilinang sa pamamagitan ng pananampalataya at kadalasayan ng puso. Ang mga mananampalataya ay hinihikayat na hanapin ang Diyos ng taimtim. Hindi mabilisan, hindi porsahan, kundi nasa proseso, no? Naalala ko na naman yung ilang beses mo na nabasa cover to cover yung Bible. Sasabihin ng iba, 5, 3, di ba? Ay ako 1,000 na. Hindi, yung cover to cover, yung front page saka back page lang. No? So, ibig sabihin is, kung nabasa mo na, ano ang natandaan mo? Ano ang naunawaan mo? So, ito pong ginagawa natin ay hindi po natin minamadali, no, ang ating pag-aaral, kundi, ang tawag dito, hinihimay-himay po natin, no? Para mas nauunawa natin yung bawat na pag-aaralan. Hindi yung dahil nabasa mo lang, masabi lang, completion lang, compliance lang. So, isang bagay na hilaw, no? So, spiritual, ang pinakamalaga sa atin, yung ating paglakad sa salita ng Panginoon. So, walang hanggang pananaw, ang talata ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya, panatilihin ang isang walang hanggang pananaw na tumutuon sa sukdulang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa halip na pansamantalang mga pangyayari. Mga pangako ng mga politiko, mga pangako ng mga leader, pwede yung hindi matuloy. Pwedeng joke lang yan. Pwedeng yung iba dyan totoo, tapos hindi pa matapos, pero yung pangako ng Panginoon, matutupad. Mangyayari at mangyayari. Wala ni isang propesiya noon na hindi nangyari. Lahat po nangyari. So, sa pagtatapos ng ating talakayan na may tema na pagpapalain ang mga sumusunod ng tama sa Panginoon at nagpapakita ng katuparan ng kanyang pangako sa kanyang bayan, ay isang sitwasyon na mas hahangarin mong maranasan, no? Mas aasamin mong mapuntahan o balang araw ay iyong maramdaman na at ito ay talagang masasabi nating
tunay at transparent, no? At hindi mo nahangarin mapunta sa naglalagablab na apoy. So sa atin mga kapatid, tayo ay magbigay pansin sa ating spiritual na kondisyon. Baka yung kasiyahan at kasaganang naranasan mo ngayon ay kabaliktaran ng magiging sitwasyon mo sa balang araw. So kapag ikaw ay namatay na, dapat na ito ay mas nakikita natin anong buhay ang meron tayo ngayon. So dahil hindi mo binigyan ng halaga ang buhay na naghihintay sa iyo kasama ang Diyos, ay mas pinili mong mapunta kasama si Satanas. So again, assess, paalaala ulit, assess, beware, always search. Ask the Lord, idulog natin sa Panginoon. At dito, siya ang magbibigay ng karunungan. Hindi karunungan ng kapitbahay o ni Marites ang makapagbigay sa atin ng kapayapaan, kundi ang wisdom o ang karunungan ng Panginoon. So mga kapatid, dyan lang po natin muna pinuputol ang ating talakayan. Bukas ay verse 17 tayo sa ating pagpatuloy na pag-aaral. Tayo ay sama-sama muling manalangin sa ating pangwakas at ating pagtatapos. So samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, sa karunungan, sa biyaya at lakas na iyong patuloy na binibigay sa amin. Ikaw, Ama, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Sinasamahan mo kami araw-araw. Ang paglakad namin sa iyong mga salita, sa iyong mga kautusan, ay nagbibigay sa amin ng kaayusan at kapanatagan ng loob. Alam namin na kasama ka namin araw-araw, Ama. Gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami na mas lalo kami maging tapat sa iyo. Tulungan niyo po kami mas maging tapat kami sa aming paglilingkod sa iyo. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang pamilya ko, ang mamahal ko sa buhay, ang kapatid ko sa Charging Lives. Nagabayan niyo po sila, Panginoon, na kanilang magiging pag-uusap. Ganon din ang aking patuloy na pinapanalangin ng aking pamilya na makasama ko sa gawain ito. Tinataas po namin ito, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat Pastor Dom, Sister Irene, sa mama ko, sa mga dumaan, no, na mga kaibigan ko. Magandang gabi sa lahat ng mga hindi ko nakikita ang pangalan. Magandang gabi po sa inyo. Thank you po sa pagsama. Bukas po ulit sa verse 17 tayo. Magandang gabi po sa lahat. At see you. Bye-bye. Sa Diyos na paborit parangal. God bless. Both with God's wisdom. Not both wisely, no? Mahirap yun. Depende yun sa pagiging wise natin. So yun lang po. God bless po. Sa Diyos na paborit parangal.